Parang ang nanghihina na nga po ang kalooban ko. O yan ang gusto ni Satanas. Panghinaan ka ng kalooban. Bakit? Kapag napanghina ka niya ng napanghina, hindi ka natutuloy. Ayaw mo na lumakad, ayaw mo na magpatuloy, uurong ka na, aatras ka na. Yun ang gusto ni Satanas. Ibibigay ba natin, mga kapatid, ang ligaya ng kalaban, yung diwa na gusto niya na alisin ang pag-asa sa'yo? Huwag, sapagkat may Diyos na matuwid na hahatol sa atin. Magpatuloy tayo ng ating mga paggawa. Huwag. Ibibigay mo yung ligaya ng... Hindi. Yung nasa apoy. Kaya, bangon kapatid. Bumangon ka at iyong muling balikan. Masasayang araw na sa'yo'y nagdaan. Alalahanin kung saan ka nagkulang. Ang unang pag-ibig, huwag mong iiwanan. Huwag mong iwan, kapatid. Pinangihina ni Satanas ang kalooban mo, samantalang binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Bakit? Nakakaramdam ka ng pagsisisi. Ibig sabihin, inaakay ka ng Diyos. Halika, huwag kang magpakahina ng kalooban. Sino pa kaya, mga kapatid, ang higit na nakakaalam ng balangkas ng bawat isa sa atin, nakakatarok ng ating mga puso, nakakaalam ng ating mga kahinaan, nakakaalam ng lahat ng bagay sa ating mga buhay? Hindi ba ang Diyos na lumikha sa ating mga magkakapatid? At kung siya'y nakakaalam yan, hindi ba lalo na dapat nating asahan na higit na makakaunawa ang Diyos na mapagmahal sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang at mga pagkakamali? Sa Diyos, pagpatuloy lang natin, kapatid. Tuloy lang natin na ituloy. Maglingkod lang tayo ng maglingkod. Gumawa lang tayo ng gumawa. Bakit? Sapagkat ang Diyos marunong manghinayang. Hindi ba panghihinayangan sila gaya ng isang tao na nangihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya? Kung nakikita ng Diyos, mga kapatid, na mapagsikap tayo, ikaw ay talagang pinipilit mo. Nakikita ng Diyos sa atin, hindi ka pumapalya sa pasalamat, hindi ka pumapalya sa pagkakatipon, sa prayer meeting. Pinipilit mo talaga na lahat ng pwede mo magawa sa mga gawain, lahat ng pagiging aktibo mo, pinipilit mo. Hindi ba tayo kaya panghihinayangan ng Diyos? Gaya ng isang nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya? Hindi kaya lalo naman na mas mauunawaan ng Diyos ang ating mga kalagayan, mga kapatid? Huwag lang tayong hihinto. Huwag lang tayong bibigay. Huwag lang nating ialis sa ating puso ang pag-asa na may Diyos tayong mapagmahal. In the first place, mapagpahinuhod ng Diyos. Dapat nating maisip palagi. Sabi nga doon sa ikalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kung hindi mapagpahinuhod sa inyo. Eh di ang Diyos ay mapagpahinuhod, na binibigyan tayo ng chance na makapagsisi. On that principle, mga kapatid, nagtitiis ang Diyos, nagpapahinuhod siya dahil gusto niya maligtas tayo. He is patiently waiting for us to realize our mistakes. Nagtitiyaga ang Diyos, nagtitiis siya, nadudun siya. At sabi niya, anak, iniintay ko, ma-realize mo, mali yan. Nagpapahinuhod siya, gusto niya maligtas tayo. Anak, ma-realize mo, mali yan, umalis ka dyan. Eh di, yun naman na maging pag-asa natin, na mapagpahinuhod ang Diyos, mapanghinayang ang Diyos. O edi, siya, kung paano matiyaga siyang nagtitiis. Anak, nararamdaman mo naman, sa kalooban mo, nagsisisi ka. Yun ang gusto ng Diyos eh, inaakay ka ng Diyos. Halika, halika anak.
Di ka naman basta nagkamali ka, impyerno ka na agad. Ganun ba ang Diyos? Hindi. Ang ganon si Satanas, diwa ni Satanas yun. Ang diwa ni Satanas, nagkamali. Yan, impyerno mo na kagad yan. Sama mo na sa akin. Hindi ganon ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagpahinuhod, iniintay niya. Halika anak, halika. Manumbalik kayo sa akin. Balikmas ka dyan anak. Naghihintay patiently ang Diyos. Umalis ka dyan. Huwag mong ilulung ang sarili mo dyan, anak. Ikapapahamak mo yan. Halika, naghihintay ako sa iyo. Halika dito. Bakit po? Ang gusto ng Diyos, hindi niya gusto na ang sino man ay mapahamak. Ang gusto niya, maligtas tayong lahat. Kaya matyaga siyang naghihintay. Pagka nare-realize natin yon, mga kapatid, dumadating sa atin yung punto na yon. That's the time. Lalo natin dapat makita kung gaanong kabait ang Diyos, kung gaano siyang mapagpahinuhod.